Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy po na pagsubaybay po nyo dito po sa ating talakayan, yung katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat. At ang katotohanan ay nasa salita po ng Diyos lahat, nasa Biblia. Hindi po ito opinion lang po ng tao, kundi nagmula po sa Biblia mismo. Yan. Ngayon po, ang tatalakayin po natin ay napapanahon dahil ayan po ay pinagdiriwang po ng halos lahat ng relihiyon. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon po ay ang tanong na bakit hindi nagdiriwang ng Pasko ang mga saksi ni Jehovah? Ngayon pag-usapan po natin yung mga maling akala ng mga tao. Bakit nasabi nating maling akala? Dahil yun lang po ay yung opinion lang po nila o maling akala nila sa mga saksi dahil nga po hindi nila kilala ang mga saksi ni Jehovah. Wala silang idea kung sino ba talaga ang mga saksi ni Jehovah. Ngayon, pag-usapan po natin yung maling akala. Ito po yung madalas nilang banggitin na hindi naniniwala kay Jesus ang mga saksi ni Jehovah kaya hindi sila nagpapasko. Kahit naman po hindi Pasko ay ganyan din po yung paniniwala ng ibang maraming relihiyon sa mga saksi na ang alam nila hindi kami naniniwala kay Jesus. Ayan. Pero ang totoo po niyan, mga Kristiyano po kami, naniniwala kami na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Jesucristo kasi siya yung binigyan ng otoridad ng Diyos na Jehovah. Kung babasahin po natin yung binabanggit po sa Gawa, Kabanata 4, talata 12, ganito po yung ating mababasa. Isa pa, wala nang ibang tagapagligtas, dahil walang ibang pangalan sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Ayan, maliwanag po yung binabanggit po ng Biblia. Kaya, maling akala po yung sinasabi nilang hindi kami naniniwala kay Jesus. Kaya hindi kami nagdiriwang ng Pasko. Tapos, ito pa po yung maling akala na alam ng mga tao tungkol sa aming mga saksi ni Jehovah. Pinaglalayo ninyo ang mga magkakapamilya dahil pinagbabawalan ninyong magpasko ang mga tao. Ayan po yung maling akala nila. Pero ang totoo, para sa amin, napakahalaga sa amin ng pamilya. At ginagamit namin ang Biblia para patibayin ang buklod ng mga pamilya. Ayan po yung totoo. Yan po yung katotohanan. Kaya, yung mga maling akala, hindi po totoo yan. Yung mga maling akala ng mga tao tungkol po sa amin. Ito na naman po, yung maling akala. Sabi naman nila, hindi ninyo nararamdaman ang diwa ng Pasko, ang pagbibigayan, kapayapaan at kabutihang loob. Ngayon, ang totoo po, ito'y maling akala na naman po kasi sinisikap naming maging mapagbigay at mapagpayapa araw-araw. Sa katunayan po, ikinakapit namin yung binabanggit po sa Kawikaan, Kabanata 11, talata 25. Kung babasahin po natin, ganito po yung binabanggit. Ang taong bukas palad ay sasagana, at ang nagpapaginhawa sa iba ay magiginhawaan din. Ayan, napakaliwanag po ng binabanggit po ng Biblia. Tapos sa Roma 12:18, sabi dito, kung posible hanggat nakadepende sa inyo, makipagpayapaan kayo sa lahat ng tao. Yan, kaya kami sinisikap naming maging mapagbigay at mapagpayapa araw-araw. Hindi lang po yung binabanggit po ng karamihan na kapag nagse-celebrate sila ng Pasko, ay doon lang po yung pagbibigayan, kapayapaan. Kami araw-araw po. Halimbawa na lang kapag nagpupulong kami at nangangaral, sinusunod namin ang tagubilin ni Jesus. Sabi ni Jesus na tinanggap ninyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. Ayon po yan sa Mateo, Kabanata 10, talata 8. Bukod dyan, itinuturo namin na tanging ang kaharian ng Diyos ang magdudulot ng kapayapaan sa lupa. Ayon po yan sa Mateo, Kabanata 10, talata 7. Kaya bakit hindi nagpapasko ang mga saksi ni Jehovah? Ayan, dako ulit tayo sa tanong na yan. Bakit hindi nagpapasko
ang mga saksi ni Jehovah? Bakit hindi po kami nagpapasko? Ang una po, may 4 po na dahilan. Ito po, yung una, iniutos ni Jesus na alalahanin ang kanyang kamatayan, hindi ang kapanganakan niya. Kaya nga may memorial po kaming sineselebrate taon-taon. Kaya mababasa po natin yan sa Lucas, Kabanata 22, talata 19 at 20. Kung babasahin po natin, ganito po yung ating mababasa. Kumuha rin siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ito, ibinigay sa kanila at sinabi, "Sumasagisag ito sa aking katawan, na ibibigay ko alang-alang sa inyo. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin." Sa 20, gayon din ang ginawa niya sa kopa pagkatapos nilang maghapunan. Sinabi niya, "Ang kopang ito ay sumasagisag sa bagong tipan na magkakabisa sa pamamagitan ng aking dugo, na ibubuhos alang-alang sa inyo." Ayan, napakaliwanag po ng iniutos ng Panginoong Hesus. Wala siyang iniutos dyan na i-celebrate nyo ang aking kapanganakan. Kasi, hindi rin naman po yun yung kapanganakan ng Panginoong Hesus, yung December 25. Wala pong binabanggit din sa Biblia. Kaya nga lagi ko pong binabanggit sa inyo na ang katotohanan po ang magpapalaya po sa ating lahat. Kasi ang katotohanan ay nasa Biblia lahat. Hindi po sa opinyon o mga tradisyon ng tao. Ayan yung pangalawa po, hindi nagdiwang ng Pasko ang mga apostol at alagad noon ni Jesus. Sa katunayan, sinasabi ng New Catholic Encyclopedia na unang ipinagdiwang ang kapanganakan ni Jesus noon lamang 243 CE, mahigit 1 siglo pagkamatay ng huling apostol ni Jesus. Ayan. Ayan po yung pangalawang dahilan. Kaya hindi kami nagpapasko, kaming mga saksi ni Jehovah. Yung pangatlo, walang katibayan na Disyembre 25 ipinanganak si Jesus. Wala sa Biblia ang petsa ng kapanganakan niya. Ayan, maliwanag po yan. At yung pang-apat, naniniwala kaming hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang Pasko dahil nagmula ito sa paganong mga tradisyon at ritual. Ayon po yan sa 2 Korinto, Kabanata 6, talata 17. Ngayon, ang tanong naman po, bakit hindi na lang kayo makigaya sa iba at magdiwang ng Pasko? Yan minsan yung sinasabi ng mga tao sa amin. Bakit hindi na lang kayo makigaya sa iba at magdiwang ng Pasko? Kasi po, marami ang nagdiriwang ng Pasko kahit alam nilang nagmula ito sa mga pagano at hindi sinusuportahan ng Biblia. Baka maitanong nila, kailangan ba talagang mapaiba ng mga Kristiyano? Pinasisigla tayo ng Biblia na gamitin ang sarili nating kakayahan sa pangangatwiran. Ayon po yan sa Roma, Kabanata 12, talata 1 at 2. Tinuturuan tayo nito na pahalagahan ng katotohanan. Ayon po yung mababasa natin sa 1, Kabanata 4, talata 23 at 24. Kaya bagamat gusto naming magkaroon ng magandang impresyon, nangahawakan pa rin kami sa mga simbulain ng Biblia kahit na hindi gusto ng mga tao ang paninindigang ito. Kasi ganyan ang ngayon ng mga tao, para marami silang maakay sa kanilang relihiyon ay sila ng magandang impresyon. Kahit na mali na yung ginagawa nila, yun yung ginagawa nila para makaakay ng maraming tao. Pero kami, nangahawakan po kami sa simulain ng Biblia, kahit na hindi gusto ng mga tao ang paninindigang ito. At saka hindi kami nagdiriwang ng Pasko, pero iginagalang namin ang karapatan ng iba na magdesisyon para sa sarili niya. Hindi namin pinipigilan ng iba na magdiwang ng Pasko. Ayan. Kaya sana po naging maliwanag po sa inyo pong lahat, ng nakikinig po sa ating lahat ngayong araw na to. Ayan. Gaya nga po ng sinasabi ko po, lahat po ng katotohanan ay nasa Biblia. At yung wala sa Biblia na itinuturo ng maraming relihiyon ay alam nyo na po kung ano yung ibig sabihin nun, di po ba? Kaya nga lagi po nating binabanggit po dito na ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat. Ayan, magandang araw po muli sa inyong lahat.